paget po ng pag-aaral natin ngayon ay pag-aaral sa ikatlong aklat ng Juan. At ngayon pong gabing ito ay ang pagtatapos. Samahan niyo po ako, buksan natin ang ating mga Biblia sa ikatlong aklat ng Juan, verse 11. Nakita niyo na po ba? 3 John 11. Minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti. Kahapon nakita natin na merong isang miyembro at hindi lang siya basta miyembro, siya ay tagapanguna sa loob ng iglesia. Pero yung kanyang ginagawa ay hindi mabuti. Ang kanyang ginagawa ay masama. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan sumulat ng aklat na ito, kinilala ni Apostol John ang gawain ni Gaius or Gayo sa loob ng simbahan. Siya ay isang matapat na lingkod ng Panginoon. At ang pinaglilingkuran niya, yung mga kapatiran na pumupunta sa iba't ibang simbahan para magturo at mangaral ng salita ng Panginoon. Tinatanggap niya yon. Pinaglilingkuran niya yung mga taong yon. Pero meron pong isang tao doon na ang pangalan ay Diotrephes or Diotrephes sa English. Siya naman po ay hindi pinapurihan ni Apostol John. Kabaliktaran ang ginawa. Siya ay sinaway dahil sa kanyang pag-uugali na hindi maganda sa loob ng simbahan. Si Gayo ay malaking tulong sa gawain ng Panginoon. Pero dahil sa ugali ni Diotrephes or Diotrephes na gusto niyang siya palagi ang mataas, siya palagi ang una, siya palagi ang bida, siya ay naging malaking hadlang sa gawain. Ang ikatlo pong lalaki na pag-aaralan natin ngayon, na makikita natin sa ikatlong aklat ng Juan, ay si Demetrios. Ang salita pong Demetrios, nangangahulugan pong ito na pag-aari ni Ceres o pag-aari ni Demeter. Ang pangalang Demetrios ay pangkaraniwang pangalan na ibinibigay sa mga tao sa Grego. Tingnan po natin kung ano ang sinabi sa kanya ni Apostol Juan. Balikan natin yung 3 John verse 12. Ganito po ang sabi, mabuti ang sinasabi ng lahat ng tao tungkol kay Demetrio, at iyan din ang patotoo ng katotohanan tungkol sa kanya. Iyan din ang aming patotoo, at alam mong totoo ang sinasabi namin. Si Demetrio ay isang mananampalataya na merong magandang reputasyon. So pag sinabi po nating reputasyon, ito yung sinasabi ng tao tungkol sa isang tao, hindi lang naman ito tao, kundi rin sa produkto o sa mga bagay. At maaaring yung sinasabi ng isang tao patungkol sa kapwa niya tao, maaaring ito ay negatibo o maaaring ito ay positibo. Kaya ang reputasyon, pwedeng negatibo, hindi maganda, at pwede ring positibo, maganda. Kaya naging hindi maganda ang reputasyon, naging negatibo, dahil meron siyang ginawa na hindi maganda. O kung wala naman siyang ginawa na hindi maganda, merong nagpakalat ng maling balita o kasinungalingan patungkol sa taong yon. Kaya ang kanyang reputasyon ay hindi naging maganda. Pwede rin naman na ang reputasyon ay positibo. Ibig sabihin, ito ay maganda. Dahil ang tao na merong mabuting reputasyon, ano ang bunga nito? Kapag ang isang tao ay merong mabuting reputasyon, siya ay ginagalang, hinahangaan, dahil sa mga ginawa niya. Si Gayo at si Demetrio, maganda ang kanilang reputasyon. Samantalang si Diotrephes ay hindi maganda ang kanyang reputasyon. Kilala si Demetrio dahil sa pamumuhay niya sa katotohanan, at dahil dito siya ay pinapurihan ni Apostol Juan. Kapag hindi lang natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, kundi ginagawa natin kung ano ang sinasabi nito, tayo po ay namumuhay sa katotohanan. At ang lahat ng mga taong namumuhay sa katotohanan, dapat ay pinapupurihan.
Tatlong katangian po ang titingnan natin na meron si Demetrio. Ang una po, sabi po ng 3 John 12 ay ganito. Si Demetrio ay merong mabuting reputasyon. Ang reputasyon niya na mabuti ay sa lahat ng tao. Pag pinag-uusapan at binabanggit ang pangalan niya, maganda ang sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya. Marinig lang nila yung pangalan ni Demetrio, nagbibigay ito ng ngiti sa mga tao, nagbibigay ng hope at saka ng encouragement kasi maganda ang kanyang reputasyon. At alam nyo ba na ang tao ay makikilala hindi lang kung ano ang sinasabi niya patungkol sa kanyang sarili, kundi kung pakikinggan natin ang sasabihin ng iba patungkol sa isang tao, marahil makikilala din natin ang isang tao. Kay Demetrios, wala silang maipupuna. Wala silang makitang mali, pero alam natin na wala namang taong perpekto. Pero kay Demetrios, wala po silang makitang puna sa kanyang pagkilos, sa kanyang salita, sa paraan ng kanyang pamumuhay, ay walang masabi ang tao sa kanya. Grabe, no? Alam nyo ba ang isa sa katangian ng mga tagapanguna ng simbahan, dapat yung mga taong tagalabas, wala silang masasabing hindi maganda sa mga taong namumuno sa loob ng iglesia. Alam nyo ba, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo at ang sabi niya ay ganito, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, wala pong, ang buhay ng isang mananampalataya ay walang dibisyon. Yung isa makamundo, yung isa espiritual. Yung isa, Lunes hanggang Sabado, nabubuhay siya ayon sa kung paanong paraan niya gustong mamuhay, ayon sa patakaran ng mundo. Pero pag araw ng linggo, mananampalataya siya. Ang salita niya nagbabago, ang pagkilos niya ay nagbabago kasi nasa loob siya ng simbahan. Wala pong dichotomy yun. Kung tayo po ay mananampalataya tayo Lunes hanggang Linggo, Linggo hanggang Lunes. Kung tayo po ay mananampalataya, kahit saan tayo magpunta, tayo ay mananampalataya. Wala pong gray areas. Hindi tayo pwedeng makipag-compromise kasi ang compromise ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At eto pa po ang sabi, kaya kahit saan kahit namamalengke, kahit nasa trabaho, nagtitinda ka, nagninegosyo ka, dapat yung paraan ng pamumuhay at pagsasalita mo, naluluwalhati ang Panginoon. Sasabihin ng iba, hala, Kristiyano pala yan, pero nagsisinungaling. Kristiyano pala yan, pero bakit nandadaya, nangungupit? Hindi po dapat tayo matagpo ang namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa kadiliman, dapat namumuhay tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Verse 32, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Hintil, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Pag sumikapan natin na pagtiningnan ng iba yung ating buhay, hindi tayo magiging katitisuran, kundi yung buhay natin ay magiging pagpapala, magiging paraan para ang mga tao ay lalong lumapit sa Panginoon. Sa halip, ang sabi ni Apostol Pablo, tularan ninyo ang ginagawa ko. Ano ba yung ginagawa ni Apostol Pablo? Kanina pong umaga, nagkaroon kami ng Pastor's Breakfast Fellowship. At ang topic po ng pastorang nagsalita ay patungkol sa commitment. At yung commitment niya, commitment na itinuturo niya ay hamon. Ang commitment ba natin ay kagaya ng commitment ni Apostol Pablo? Ito po ang nagsasalita si Apostol Pablo. Sabi niya, tularan niyo ako. Lagi niyang sinasabi,
Follow me as I follow Christ. Hindi po yung mga kagaya ng mga tao ngayon. Gawin nyo yung sinasabi ko, pero wag nyong sundin ang ginagawa ko. Pero si Apostol Pablo, hindi siya divided. Meron siyang integridad. Kung ano yung pinaniniwalaan niya, sinasabi niya, at yung kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Kaya siya ay buo. Meron siyang integridad. Diba? Yung salita pong integrity galing sa salitang integer na ang ibig sabihin ay whole number. Kaya ang taong merong integridad, buo siya. Kung ano yung pananaw, siyang sinasabi at siyang ipinapamuhay. Hindi kung ano yung sinasabi, iba sa ginagawa. Kaya ang sabi ni Pablo, tularan nyo ang ginagawa ko. Ano ba yung ginagawa niya? Sabi sa verse 32 ng 1 Corinthians 10. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Ang sabi niya, hindi ko inuuna yung sarili ko. Mas binibigyan kong pahalaga ang iba, ang pangangailangan ng iba, kasi ang tinitingnan ko sa pamamagitan ng ginagawa ko, sila ay makakarinig ng mabuting balita at sila ay maliligtas. Kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, ano ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo? Kung ikaw naman ay leader ng simbahan, ano ang sinasabi ng iba sa iyo bilang isang leader? Ang paraan ba ng pamumuhay natin ay karapat-dapat? Hindi po maaalis na pag-uusapan ng ating buhay o pagchichismisan ang ating buhay. Kapag pinag-usapan ng ating buhay, ano ang masasabi nila? Meron ba silang masasabing pangit patungkol sa atin? O wala silang masasabing pangit patungkol sa atin? Ang buhay ba natin ay karapat-dapat pag-usapan? Si Demetrio, bilang bahagi ng isang simbahan, bilang naglilingkod sa Panginoon, ang kanyang reputasyon sa lahat ng tao ay maganda at mabuti. Pangalawa, ito rin ang sinasabi ng katotohanan tungkol sa kanya. Pakinggan nyo ang katotohanan ay nagpapatotoo. The truth, yung katotohanan nagte-testify patungkol kay Demetrio. Bakit? Kasi ipinapamuhay niya ang turo at ang aral ng Diyos. Maganda na tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Disiplinado tayo pagdating sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. May pagpapala sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero higit ang pagpapala sa mga taong hindi lang alam ang salita ng Panginoon, kundi yung alam nila patungkol sa salita ng Panginoon ay ipinapamuhay. Kasi aanhin mo na alam mo ang isang bagay kung hindi naman ito nagdudulot ng pagbabago sa iyong buhay. Ang dahilan kung bakit matyaga tayo, disiplinado tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sapagkat sinusunod natin ang utos ng Panginoon na pag-aralan ito. Pag-aralan ito. Kasi ito ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng tapang, ng lakas, para ang lahat ng mga pagsubok sa buhay na ito ay mapagtagumpayan natin. Ito rin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para takbuhin natin yung ibinigay na takbuhin sa atin ng Panginoon para matapos natin ito ng malakas. Kasi maraming mga tao, mabilis ang pagsisimula sa pananampalataya, ang bilis-bilis ng pagtakbo. Pero pagdating ng kalagitnaan, umaayaw. Hindi po pabilisan ng simula. Ang mahalaga, kahit mabagal ang pagtakbo, makarating ka sa bandang huli at matapos mo ang takbuhin. Kaya kahit po ang katotohanan, kahit ang salita ng Diyos ay nagpapatunay sa Kanya na siya ay namumuhay ng nakalulugod sa Panginoon. Meron siyang kabanalan
Mabuti siyang halimbawa ng isang tao na namumuhay sa katotohanan. Ikaw ba bilang mananampalataya, ikaw ba ay nagsisikap na mabuhay para sa Panginoon? Ang buhay ba natin ay isang patotoo ng pagbabago? At hangad ba natin na maging kagaya ni Jesus araw-araw? Higit sa sinasabi ng iba, dapat mamuhay tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa atin. Iba po ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng mundo. Tayong mga mananampalataya, hindi na tayo nabubuhay ayon sa pamantayan ng mundo. Mas mataas ang pamantayan ng Diyos at ito po ang sinusunod natin. Nagbabago ba tayo? At tayo ba ay kagaya ni Jesus sa paglipas ng bawat araw sa ating buhay? Pangatlo, lahat ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Kahit si Apostol John, maganda ang sinasabi patungkol kay Demetrius. Maaring siya ang naghatid ng sulat kay Gayo at hindi rin isinulat, hindi rin naitala ang lahat ng kanyang ginawa. Pero sa mga bagay na ipinahayag ng Panginoon patungkol sa kanya, binigyan siya ng papuri at nagkaroon siya ng magandang reputasyon. Hindi lang mga mananampalataya sa loob ng simbahan ang pumupuri sa kanya, pati ang mga tao din na nasa labas ng simbahan at maging si Apostol John at ang katotohanan. Siya ay tunay na mananampalataya. Ang kanyang salita, gawa at pamumuhay ay ayon sa salita ng Diyos. Sa New Testament, sinabi ni Apostol Pablo na ang isang katangian ng naglilingkod sa Panginoon at nangunguna sa simbahan ay taong merong mabuting pangalan. Ang sabi po sa 1 Timothy 3:7, bukod dito, kailangang mabuti ang pagkakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Inilarawan po sa talatang 11 at 12 ang mga katangian ni Demetrius. At pagdating po sa talatang 13 at 14, eto na po yung pangwakas na salita. Basahin po natin yung 13 hanggang 14. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng panulat at tinta. Inaasahan kong magkikita tayo at makakapag-usap sa lalong madaling panahon. Verse 15, sumaiyo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Isa-isa mong batiin ang lahat ng ating mga kaibigan diyan. Ang sabi ni Apostol John kay Gaius, marami pa sana akong gustong sabihin sa iyo. Pero mas pinipili niya na sabihin na lang ang lahat kay Gaius face to face. Pero ang totoo po, maraming aklat ang sinulat ni Apostol John. 5 sa 29 books ng New Testament ay kanyang sinulat. At bukod sa pagiging manunulat niya, si Apostol John ay magiliw din sa mga tao. Kaya nga ang sabi niya, ang kapayapaan nawa ay sumainyo. Sa simbahan na maraming problema, ito ay magandang pagtatapos. Kahit na may problema at pasaway, ang pagbati niya pa rin ay kapayapaan sa bawat isa. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng walang problema, kundi kahit sa gitna ng problema ay andon ang presensya ng Panginoon. Ang mga gawain dati, nung panahong pong isinulat ni Apostol Juan ang 1st, 2nd, and 3rd John, maliliit lang po at nag-iipon-ipon po sila sa loob ng mga bahay-bahay. At ang lahat ng dumadalo doon sa mga pagtitipon, isang beses lang sila hindi kilala. Dahil maliit lang ang grupo, silang lahat ay magkakakilala. Kaya nga ang sabi niya, batiin mo ang lahat ng mga kaibigan. Bilang pagtatapos po natin, paano tayo kumikilos at nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon? Sa simbahan na kinabibilangan mo, sino ka sa kanilang tatlo?
Ikaw ba si Gaius, si Diotrepes or Diotrepes, o ikaw ba si Demetrio? Si Gaius ay uri ng mananampalataya na nakakatulong sa gawain ng Panginoon. Si Diotrepes, siya yung uri ng tao na nasa loob ng simbahan na hindi nakakatulong sa gawain ng Panginoon, kundi nagiging hadlang pa siya sa gawain ng Panginoon. Bukod sa pinipigilan niya, hindi niya tinatanggap yung mga ipinapadalang mangangaral ng mga apostol. Nagsasabi rin siya ng hindi maganda tungkol kay Apostol John. Sinisiraan niya pa ang mga lingkod ng Panginoon. O ikaw ba si Demetrios, na dahil sa pamumuhay mo ayon sa katotohanan, meron kang magandang reputasyon sa loob at labas ng simbahan, at dahil dito, ang pangalan ng Panginoon ang napaparangalan. Sino ka sa tatlo? Ikaw ba si Gaius? Praise the Lord. Ikaw ba si Diotrepes? Kung ikaw ay hindi pagpapala sa simbahang iyong kinabibilangan at nagiging hadlang ka pa sa gawain ng Panginoon, sundin po natin ang payo ni Apostol Juan. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. At hilingin natin na bigyan tayo ng isang panibagong puso. O ikaw ba si Demetrios, na dahil sa iyong katapatan, dahil sa maganda mong reputasyon, pinarangalang ka sa gawain ng Panginoon? Sino ka sa tatlo? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan, dinadakila ka namin sapagkat ikaw ay karapat-dapat ng papuri, karapat-dapat ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito dahil natapos naming pag-aralan ang pinakamaikling aklat sa buong Biblia, ang 3 aklat ni Juan. Salamat po, Panginoon, sa natutunan namin, lalo na sa buhay ng 3 lalaki na makikita sa aklat na ito. Tulungan mo, Panginoon, na hindi kami maging Diotrepes sa loob ng simbahan, kundi maging kagaya kami ni Gayo na isang pagpapala, maging kagaya kami ni Demetrio na tapat, na sumusunod sa iyong kalooban, na mumuhay para bigyan ng kaluwalhatian ng iyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga simbahan naming kinabibilangan, hindi kami magiging pasaway, hindi kami magiging pabigat, hindi kami magiging hadlang sa paglago ng iyong gawain, kundi magiging pagpapala kami, Panginoon, para ang dalahi ng mga tagapanguna ay maging magaan at ang pagsunod nila sa iyo ay nagdudulot ng kagalakan sa iba pang mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Salamat po, Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Hindi po napapawalang kabuluhan ang ginagawa naming pag-aaral ng salita mo. Dahil ngayon, maaaring ito ay hindi namin kailangan. Pero paglipas ng ilang panahon, gagamitin namin ang mga katotohanan na manggagaling sa pag-aaral namin sa iyong mga salita. Lord, pinupuri ka namin. Napakabuti mo. Karapat-dapat ka ng aming pagsamba. Marami kaming mga bagay na tinatamasa. Ibinigay mo sa amin hindi dahil deserving kami. Ibinigay mo sa amin dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay punong-puno ng biyaya, dahil ang grasya mo ay pinaparanas mo sa aming mga buhay. Salamat po. Marami sa nararanasan namin, hindi kami deserving, pero sa pabor, nararanasan namin ang mga bagay na ito. Kaya ang aming puso ay nagpapakumbaba, ang aming puso ay nagpapasalamat, ang aming puso ay sumisigaw ng pagdakila sa iyo. Napakabuti mo, napakabuti mo, napakabuti mo, aming Ama. Ang papuri, pasasalamat at pagdakila ay ibinibigay namin sa iyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabay-sabay po nating sabihin, si Jesus ang Panginoon at siyang nagahari sa Pilipinas at buong mundo. Hanggang bukas, 6:00 ng gabi nagsasabi na sa Diyos ay walang imposible.
Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at kaluluwa habang tayo ay nabubuhay. Magandang gabi po. Shalom!